Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karbi natin. Yes, sibak agad. Nako, Tota Soto goodbye na. Breaking news. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito po ang mga nagte-trending na balita. Ito pong post ni Dr. Rob Rances mga kababayan na umuugong na balita patungkol po sa pagbabago ng liderato dyan po sa Senado. At ito naman pong si Senator Tito Soto mga kababayan, ayaw pa rin papigil. Nako, gustong pagharian pati ang justice system. So, Malacanang nagsalita na rin, no? Ang Malacanang po, mga kababayan, nagsalita na rin po patungkol po sa persona non grata na gustong ipatao ni Senate President Tito Soto III. Dito po sa diplomat ng Chinese Embassy, no? So, ayan po mga kababayan, pero bago po natin ito simulan, palike naman po ng video ito at pasubscribe na rin po. At eto na nga, ito po ang post mula kay Dr. Rob Rances, no? Isa pong political commentator din ito. Sabi niya po dito, umuugong ang balita na may mabubuong bagong majority block sa Senado ngayong Lunes. Good news ito kung magkatotoo. Bunsod ng lumalalang dismaya ng ilang senador sa liderato ni Senate President Tito Soto. Aray ko po. Ibig sabihin lang po nito mga parehas po ito nung nangyari kay Senator Ping Lacson sa BRC, no, sa Blue Ribbon Committee. Okay? Wala nang nadismaya po yung karamihan sa mga senador kaya nag-resign muna siya. Ngayon, kusa bang magre-resign si Senator Tito Soto III? Senate President Tito Soto, kusa po bang magre-resign bilang Senate President kung dismayado na ang kasamahan niyang mga senador sa kanyang liderato? Diba? So ito po ang mga senador, mga kababayan, na posible na maging majority block. Senator Bam Aquino, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Cayetano, Senator Pia, Senator J.V. Ejercito, Senator Estrada, no? Senator Gatchalian, Senator Marcoleta, Senator Aimee Marcos, Senator Lito Lapid, Senator Legarda, Senator Padilla, Senator Raffy Tulfo, no? Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Joel Villanueva at Senator Migs Subiri. Ayan, palakpakan po natin. Tapos, ito nakakatawa. Yung minority block, 5 na lang po sila. Nako. Senator Ping Lacson, Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Tito Soto, at Senator Erwin Tulfo. Itong mga kababayan, ito yung mga talagang gustong-gustong makipaggera sa China. Sila po yung mga gustong-gustong makapaggera. Hindi man po sa physical na digmaan, no? Pero gusto nila makipaggera through sa mga salita, no? Grabe po sila makapagsalita ngayon. Halos makipagbombahan na sa China. Anyway, sana nga magkatotoo ito, no? Pag ito nagkatotoo, posibleng maging Senate President. Sino po bang posibleng maging Senate President? Kasi ang umuugo ngayon na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano po, no? Sila po ang umuugong, siya po, no? Kung for example, hindi si Senator Alan Cayetano, sino po ang gusto ninyo na maging Senate President, no? Kung sa akin lang mga kababayan, kung pwede nga lang yung maging Senate President ay neophytes, no? Na katulad po ni
Senator Rodante Marcoleta, much better, di ba? Oh. Pero kung mapupunta rin ito sa iba, for example kay Bam Aquino, wag na, no? Ang mas matindi nito kung mapunta kay Senator Lito Lapid yung pagiging Senate President, no? Yari. Maganda talaga. Mas maganda si si Senator Lito Lapid kasi tahimik ang lahat, no? Tahimik pong lahat. Tahimik ang Senado. Hindi magiging maingay ang Senado, magiging tahimik pong Senado. Pero I think so, no? Malabo siguro. So mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below at eto, si Senator Tito Soto, si Senator Senate President Tito Soto. Sabi niya po kasi dito, kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay, dapat galawin na namin. Kami ang empowered to do so. Ayan. Grabe. Ha? Gustong galawin, gustong baguhin. O, ano ba to? Cha-cha, no? Charter change. Magcha-cha-cha na daw sila mga kababayan. Babaguhin nila ang konstitusyon. Dahil binago ng Supreme Court ayon po dito kay Senator Soto. Aba, matindi to mga kababayan, ha? Talagang ayaw papigil. Gusto ni Soto talagang mas mataas pa siya. Alam mo ba Soto na you and the Supreme Court, the judiciary branch ng ating gobyerno, tapos kayong legislative, no? Ay may kanya-kanya po kayong kapangyarihan. You are co-equal, no? Wag mo silang pakialaman, no? Yung trabaho mo ang trabahuin mo. Kung gusto mong mag-chat-chat, mag-chat-chat kayo. Pero kung mayroon ka pang pariringgan na mga mas matalino kasi ang mga Supreme Court justices natin eh. Hindi naman yan naging Supreme Court justice kung hindi yan matalino, di ba? Kung walang pinagdaanan yan sa batas. Ang tanong nga, ikaw, Senator Soto, may pinagdaanan ka ba sa batas? Baka, I'm not sure. Baka nakasuhan ito. Yun siguro yung pinagdaanan niya. Nakasuhan na ba ito? Hindi ba yung sa yung sa kay Paloma? Di ba? Baka yun po ang experience niya Tito Soto sa sa batas. Ay nako. Ayan mga kababayan, ha. Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, pakinggan po natin ito. Nako, nilaglag na si Soto ng Malacanang. Oo, patungkol po dyan sa persona non grata na gusto niyang mangyari sa isang diplomat ng Chinese Embassy. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Auntie Claire, pasok. This may moves from certain legislators na deklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! No ang sagot ng Pangulo. Kung kailangan patapusin tungkol sa ganyang issue. Sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves. Basta sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na deklarang persona non grata ang isang ambassador, no. So yan mga kababayan, klarong-klaro. No. Ayaw ng Pangulo na, syempre sino ba namang mabuting mag-isip ang mag-desisyon ng ganyan. Diba? Yung makakapag-isip lang ng persona non grata ng taga-ibang bansa na official pa, embahada pa, mga kababayan, nasa embassy pa. Diba? Malaking malaking gulo yan, mga kababayan. Kung naiisip lang ni Soto. Diba? So, yan. Maybe this is the reason, no, kung bakit papalitan na itong si Soto kasi hindi na maganda mag-isip. Dapat dapat meron kayong anong tawag ito? Yung wag niyo pairalin yung emotional quotient, no? Yung emotion ninyo, wag niyo pairalin. Dapat
Palagi niyong unahin yung ating mga kababayan bago kayo mag-desisyon ng pansarili lang. Diba? Sabihin ni Soto, hindi naman pansarili yun eh. Mahal ko ang bansa ko, kaya ipipersona ng grata yan natin yan. Diba? Oo nga, mahal natin ang ating bansa. Ha? Pero isipin mo naman, yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa rin. Diba? Saan sila pupulutin kung, diba? Kung ipipersona ng grata mo yan, malamang rest back yan, mga kababayan. At kung ano ang ginawa ninyo sa kanila, ganun din ang gagawin nila sa atin. Anyway, ayan mga kababayan, just comment down below yung opinion nyo patungkol po dyan sa no po ang sagot ng Malacanang. Alright? At eto, pasadahan po natin ang video ito mga kababayan, na kung saan, sabi naman po dito, nag-asal bata kayo mga parkoy. Kajen at Nelson sa tila nanahimik, namutla at hindi makakibo. Aba, eto, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok. Magkaalaman tayo, talaga matapang kayo. Di ba? Sige. Di ba? Matatapang yung mga senador natin, lalo si Senador Erwin Tulfo. Ang tapang yan, pare ko. Di ba? Di ba? Oo. Walang inuurungan yan eh. Nakakita lang kayo ng usapang kanto, akala nyo gano'n lang. Hindi, una, nag-asal bata sila eh. Di ba? Pasensya na ha. Oo nga. Nag-asal bata kayo dyan, pare ko. Sir, ma'am. Hindi mo na pinag-isipan. Di ba? Ngayon, kinukol kayo ng Chinese Embassy. Sige nga. Deklara nyo nga. Deklaran nyo nga. Gawin nyo nga yan. Oo nga. Di ba? Oo. Hindi kayo makibukin. Putla-putla kayo. Hindi ka. Para bang singa, hawakan mo tenga ko. Sige nga. Tuloy nyo. Sige. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? So, yan yung sinasabi ko mga kababayan, na hindi po tayo kawalan ng China. Isipin nyo muna na mabuti kung may epekto ba sa China kung mawawala tayo sa kanila? Diba? Anong epekto sa China kung mawawala tayo sa kanila? No? Halos nga buong mundo nangangailangan ng China. Sa totoo lang, mga kababayan, no? Isipin nyo eto, isi-share ko na rin po sa inyo sa mga hindi po nakakaalam, no? Yung mga online shopping na yan, lahat po ng yan mga kababayan ay nanggagaling sa China. At ang tinatawag po dyan ay dropshipping. Okay? Di ba? Akala nyo kasi galing lang yan dyan sa, sa atin mismo? No. Mula sa ibang bansa? No. Galing lahat yan sa China, mga kababayan. Ay, nako. Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy niyo po. Go! Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go! Tuloy niyo po yan. Sige. Pinupush na namin kayo. Di ba? Sige nga, porbahan pa mo, di ba? Hindi, kung nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto. Sige, yung kanilang, pati yung resolution na pinonte ang Ayun ponente pa, niyo. parang gano'n. Kasi Kiko Pangilinan, Senador Sabagay. Kiko Pangilinan. Isama niyo pa isa, yung Justice Carpio, yan, medyo din, ang tindi din ng banat yan eh. Pero hindi yata siya pinapansin ng Chinese Embassy. Ay wala, kasi Oo. parang ano lang yan eh. Anong tawag doon? Yung salita na Meron. salita. Parang meron lang yan. Kung baga sa chess yan, meron lang yan, mapansin mo yan, magugulo ka lang. Teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka yung kanilang embassy? Mukhang may masakit na mga pahayag kasi itong mga nakalipas na araw eh. Hindi, natatanda mo, di ba, na ipinload ni Senate President Tito Soto na deklarang persona non grata yung isang deputy spokesperson. Ayun, deputy spokesperson, si Go Away ba yun? Go Away. Go away. Go Away. Go. Kasi ay... Ito nga si Senadora Risa Ontiveros. siya nga nagsabi. Ayun, oo. Kaya ipinload nila na baka siguro i-persona non grata natin yan, i-deklara natin. Oo, at kinabukasan, ang director sumagot na, yung mismong spokesperson na. Kasi hindi na yung deputy. galing pala ng China, kaya wala rito. Kaya hindi siya nakakasagot. Wala yung mismong spokesperson. Kaya nung bumalik siya, andito na ako na ang sasagot. Ayun. Ang sabi niya, Jen, hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata ay yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito eh. Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin.
Lahat na. At kami lahat dito. Kasi ang spokesperson naman, Nelson, ito ng practice talaga ito. Tagapagsalita. Hindi ka magsasalita kung hindi asa sa ngayunan ng ponente mo. Totoo. Di ba? Halimbawa, tayo Tatanong mo spokesperson. muna. Ay, siyempre. Bago, lalo ang embassy yan eh. Ang may go signal dyan, ang talaga ang may pagsang-ayon ay yung kanyang ambassador. Yun ang kanyang ponente. Di ba? Kung ako, may depresya ako yung spokesperson, deputy pa nga lang ako eh. Tapos ilalabas ko yung statement tayo na walang pagsang-ayon ng aking mga boss, eh malabo yun, lalo sa diplomatic community. Di ba? Sabi nga dito, I think there is no need to go through such trouble. They could simply declare Ambassador Jing Xuan persona non grata. Ayun. That would be the most straightforward approach. As ambassador, he bears responsibility for all words and actions of the Chinese embassy. Ang nagpalabas ng pangalan, yung mismo ng spokesperson. Yes. Wag na yung deputy, parang ang ibig sabihin, wag na yung deputy, yung di mismo ambassador na namin, deklara na ninyong persona non grata. Buo mo na. Ay, ba't niya naman nasabi yan? Ang sabi niya kasi, marami na daw pinagdaanan nitong Chinese ambassador dahil sa 29-year na diplomatic career nito, yung 23 years sa US siya eh. Yes. Bago siya napunta sa atin, galing siya ng US, deputy nga siya doon Doon daw mga extremely difficult moments in China-US relations ang kanyang sinalamuhan. sinalamuha. US Congress, hundreds of anti-China bills or resolutions were introduced a year. Daan-daan. Ibig sabihin, hindi bago sa kanya ito. Yung ganitong mga sitwasyon pala. Kaya ang sabi nila dito, if anyone intends to declare any Chinese diplomat persona non grata, please do include myself and the entire 12-member media affairs and public diplomacy team as a team we stay or live together. So sa madaling salita, lahat na kami. I-persona nung grata nyo na, ba't pa isa-isa lang? That said, rest assured that even if the embassy were to be closed, we would continue without hesitation to push back slanders and smears against China through various channels. Ayan. Sabi ng mga kapampangan yan, Nelson, subukan tamo ng mabalo. Sabi nga nila, sige. Subukan nyo, di gawin nyo. Ipasara nyo, pero hindi pa rin kami titigil. Ay, di sige nga. Ang sabi naman ng DFA, may reaction din sila dun sa persona ng grata eh. Ang sabi ng DFA, Ito yung reaction na sa Senado. Yung napabalitang persona non grata, sabi ng DFA, yan hindi yan basta-basta hindi deklara. na-deklara Totoo dapat. yan, Yan last resort. Kahuli-hulihang na yan. Kumbaga, nagawa mo na ang lahat ng kaparaanan. Pinakahuling na yan. Pinakahuling hakbang mo na. Kumbaga, talagang sukul na sukul ka na. Kaya ka lang magdedeklara ng persona non grata. Yan. So yan mga kababayan, mukhang olats, no? Itong si Senator Tito Soto III, no? Si Senate President Soto. Olats po dito sa kanyang persona non grata. Diyan po sa deputy spokesperson pala yan mga kababayan, no? Deputy, tama ba? Deputy ambassador or spokesperson? Anyway, maging sino pa man po yan mga kababayan, no? Karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi talaga sang-ayon. Diyan po sa persona non grata na gustong ipataw ni Senate President Tito Soto III. Ayan. Ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.